What if may nagpaparamdam sa pasyam ng tatay mo? Anong gagawin mo? Ito ang nakakatakot na storya ni Monet. Matagal nang may sakit ang tatay ni Monet na si Pabling at siya lang ang nag-aalaga rito. Nahihirapan si Monet dahil may anak rin siya at ang nanay niya ay isa ring bungangera. Puro reklamo ito. Parang wala nang ginawang tama si Monet sa paningin niya. Ngunit kahit ano pang gawin na pag-aalaga ni Monet, oras na talaga at namatay rin ang tatay niya. Sa araw ng libing ng tatay niya, may isang itim na uwak na sumusunod sa kanila. At habang nasa prosesyon, biglang nangisay si Monet. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapasyam si Monet para sa tatay niya, biglang dumating ang legal na asawa at mga anak ng tatay niya. Isa kasing anak sa labas si Monet. At kaya sila pumunta ay para ibenta ang lupain na tinitirahan ni Monet at ng kanyang pamilya. Kaya nag-away-away sila kahit hindi pa tapos ang pasyam pero natigilan ng lahat nang may mga nagpaparamdam na sa lumang bahay na ito. Nakalimutan ko nga palang sabihin na ang kinabubuhay ng pamilya ni Monet ay ang pagbebenta ng mga antique na bagay. May mga gamit rin ng mga taong pumanaw na. Ano kayang mangyayari sa mga susunod na araw ng pasyam? At ano rin kaya ang mangyayari sa buhay nila Monet? Curious ka rin ba kung anong klaseng mga nilalang ang nagpaparamdam sa kanila? If you wanna know the full story, check out Espantaho ngayong Pasko sa MMFF. Sulit na sulit ito at worth it talagang panoorin sa sinehan dahil gawa ito ni Direk Chito S. Ronyo, ang direktor ng Feng Shui, kaya sigurado tayong maraming levels of twists sa storya. Ang daming nakakatakot, nakakadiri at interesting na sikreto ng bawat character sa pelikulang ito. At alam niyo ba buddies, habang pinapanood namin ito, manghang-mangha talaga kami dahil sobrang galing ng mga eksena nila Judy Ann Santos, Lorna Tolentino at Chandra Romero. Talagang all-star cast din ito. Nandito rin kasi sila Janice de Belen, Mon Confiado at Eugene Domingo. And lastly, sa lahat ng mga horror movies na napanood namin, isa ito sa mga pinaka-unique and a break from the usual na mga aswang, multo o kung ano-ano pa. Kaya kung ako sa'yo, unahin niyo na ito panoorin ngayong Pasko. Kaya ang rating namin ni Olga sa pelikulang ito ay 5 out of 5. Watch Espantaho in cinemas this December 25 and promise this is one of the best Filipino horror films.